Naman alamin natin ang lagay ng panahon dahil alam nyo ba kahapon sa Makati nag-hailstorm daw. Nag-hailstorm Mga maliliit na yelo. Maliliit na yelo. Pero ngayon alamin natin yung updates naman sa lagay ng panahon ngayong umaga, ngayong araw. Kaya makakasama natin si Jessie Basco. Jessie, good morning. Good morning sa inyo at good morning mga boss. Mga kababayan, meron nga po tayong sama ng panahon na binabantayan at yan nga po ay si Bagyong Mario. Kaya naman alamin na po natin ang updates. Makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Hiner Kitlong. Good morning, Mr. Kitlong. Maraming salamat, Jessie, at magandang umaga. Mga kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Kitlong, ito po bang si Mario ay nananatili bilang tropical depression at ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito? Well, base po dito sa ating weather bulletin, lumakas pa ho ang bagyong si Mario at sa ngayon isa na po itong tropical storm. Ibig sabihin po niyan, ang lakas ng hangin po nito ay umaabot ng 65 km bawat oras at bugso ng hangin na umaabot ng 80 km bawat oras. As of 4M, ito po ay nasa layong 460 km silangan po yan ng Katarman, Northern Samar. At ito po ay kumikilos kanluran, hilagang kanluran na may bilis na 28 km bawat oras. At kung hindi po ito magbabago, linggo po ng umaga ay makakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Nabanggit nyo nga po na ito nga si Mario ay isa ng tropical storm. Ibig sabihin po ba yan ay may nakataas na mga public storm warning signal o meron ng mga apektadong lugar? At ano po ba ang dahilan bakit magre-recurve o lilihis sa kalupaan ito nga si Bagyong Mario? Bagamat lumakas po ang bagyong si Mario, sa ngayon po ay wala pong public warning signals na nakataasan mang parte ng Pilipinas. Kung makikita po natin itong forecast track ng bagyong si Mario, ito po ay may diametro na umaabot ng 300 kilometers. Kung makikita po natin dito sa kanyang 24 hours forecast movement, kung susukatin po natin ito, hindi po ito umaabot sa 150 km, kaya hindi po tayo naglagay ng warning signals. Sa ngayon po, yung pong outer clouds ng bagyong si Mario ay umaabot na po dito sa Visayas at ganoon din po sa Bicol region, kaya halos buong Visayas po at buong Southern Luzon, maliban na lamang po sa Palawan, maapektuhan na po ito, magkakaroon na po ito ng mga pagulan, lalo na po rito sa Bicol region, kaya mag-ingat po tayo dyan, ganoon din po sa Silangang Kabisayahan. So ulitin lamang natin mga kababayan, sa ngayon po wala pang nakataas na public storm warning signal sa kabila ng presensya nito nga si Bagyong Mario sa loob ng ating area of responsibility. At bukod po dito, meron po ba tayong nakikitang panibagong sama ng panahon na naman ba sa labas ng ating area of responsibility? Yes, Jessie, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, may mga low pressure area po tayo nakikita rito at maaari po itong sumunod dito po sa bagyong si Mario. Pero sa ngayon po, abutin po ng ilang araw bago po ito makapasok sa Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po merong bagyo sa loob ng ating PAR, ibig sabihin po ba yan ay may nakataas din na gale warning mula sa Pag-asa? Opo, bagamat wala pa po tayong public warning signal sa paglapit po ng bagyong si Mario, ay nagbigay na po tayo ng gale warning dito po sa silangang bahagi ng Katimugang Luzon, ganoon din po sa silangang Kabisayan at silangang bahagi ng Mindanao. Nagtaas po tayo ng gale warning dito sapagkat sa ating palagay po o sa base po doon sa mga datos ng ating makagamitan, umaabot po ito ng mga 3 hanggang 4 na metro ang taas ng alon. Kaya't pakiusap po sa mga kabayan natin mga isda na gumagamit ng maliliit na sasakyan pandagat, huwag muna tayo pumalaot sa mga lugar nito dahil masyado pong mapanganib sa mga may bayang dagat sa lugar na ito. So ulitin lamang po natin sa mga nagbabalak pong pumalaot o maglayag ngayong araw, hindi po safe yan dahil nga magiging maalo ng kondisyon ng karagatan dahil po yan dito kay Bagyong Mario. Samantala yung western section naman po ng Luzon, makakaranas din po kayo ng matataas na mga alon dahil naman po yan sa habagat na umiiral pa rin po sa bansa natin. At so mag-monitor pa rin po tayo sa lagay ng panahon, lalo na ngayon na meron pong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. At Mr. Kitlong, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Well, sa hipot ng outer clouds ng bagyong si Mario, inaasahan po natin ang Bicol region at Eastern Visayas. Ito po ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan, kaya't mag-ingat po tayo sa flash floods at landslide. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Luzon, ganun din ang nalalabing bahagi ng Kabisayan, kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Magkakaroon din po ito ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, magkakaroon lamang ng bagyang maulap maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. So generally, makakaranas po tayo ng mataas na posibilidad ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Kaya naman po, importante ang pagdadala ng mga payong, lalo na po sa mga papasok sa opisina at syempre sa eskwelahan. Maraming salamat po, Mr. Kitlong. Huwag po kayong alas at magbabalik pa ang Panahon TV.
At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako pa ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat, Jessie Basco. At